Ano lang po, may question lang po ako sa inyo. Sige, siguro po sa inyong lahat na na-SPED teachers, ano? Kasi I have an appreciation na po kung gaano kahirap yung trabaho. Kasi like from yung pag-observe sa mga students, pag-influence Mm, ng mga magulang, it's not easy. Sometimes, may certain interventions that despite how pure the intentions are, medyo minsan hindi siya na-appreciate, ano? mm, Siguro po, yun medyo ang bigat nun isipin at so lalo na po siguro maramdaman kung kami yung nasa sitwasyon nyo. Pero i-flip naman po natin. I would like to learn about success stories. Kasi sabi nga po ninyo, early intervention, umaayos naman yung mga bata. Meron po ba kayong yun nga, success stories na examples of situations, we don't have to name students, like let's keep them yeah. siguro po Private. anonymous, pero progress. Paano po ba yung progress kapag may early intervention? Ayan. Sino po sasagot? Oo, ano naging panel discussion to? Maganda to. Ano talaga to? Tsikahan na to ng mga SPED teachers. Ayun. Ayan po. Yes po. Sige, Sige, mauna si na sir po ako. muna. With the SPED teachers po, to tell you honestly, Sir Jeff, kahit konting progress lang, humawak lang ng Exactly. lapis, we are Mm-mm. very proud of our kids. Or like, magtapon lang ng basura from Yes. from after eating and going to the Mm-mm. trash bin and then throwing it. It's like heaven for us. Like, oh my Mm-mm. God, Okay. how cool these kids are. So, learning And from this then, po, kung may mga magulang na makakarinig dito, so from the perspective po of SPED teachers, let's learn to celebrate small wins or small, Small. small Yes. wins, yes. not perfection. Hindi po medyo mahirap po kasi ma-achieve. Kahit naman po kasi sa mga taong walang learning disability, hindi nga natin naabot yung perfection. So let's celebrate yung mga small milestones, ano po. Mm-mm. I like that sharing po. Siguro po, Mamarites kayo po. Ay, Ayun. So yun, sige po. sabi nga ni sir, celebrate yung smallest. Parang I have this kid, super hyper siya with ASD. Kasi marunong siya eh. So nilagay ko siya sa big group namin, kasi I'm handling 34 students with different Oh disabilities. my God. Wow. Oh, that's too much po. Oh my Inside, God. we have That's equivalent to 316. Actually, 300 sa students. school po namin, we have 316 students in self-contained class and more than 20 in inclusion. Wow. Oh, Yes, and nakapagpa-graduate na rin po ako ng visually impaired. yeah. Tapos, yun, small wins lang talaga. Parang yung sinasabi ko ng student, dahil sobrang hyper siya talaga, hindi siya nakakauwi. Sabi ko dun sa parent, sama ko siya sa group para lang makita niya yung behavior, paano yun. Ang goal ko lang sa kanya, for 2 months, kailangan niya maupo. That's simple. Mm, Hindi siya gagawa, mauupo lang siya. And yes. then ngayon, pumasok in January, nakakaupo na siya for 2 hours. Wow. Oh. Wow. Sabi ko kay Lola, ang goal ko naman ngayon, gumawa siya. Maghawak siya ng Ah. pen and ng paper. Tama o mali yung ginawa niya, wala akong pakialam, basta gumagawa siya. Until end of this month. And then sabi ko, by February, kailangan nasa line na kami ng instruction. So, ganun lang, step by step. And then, parang share ko na rin. As of now, meron akong isang estudyante ko siya. Ano na siya ngayon? Second year college. Taking up information and technology. He has ASD. So, nasa akin siya for 2 years. Tapos, nilagay ko siya sa regular class. Tapos, hindi siya nawala sa cream section. Wow. Yes, always siya nasa cream section. Tapos, ang funny nun, grade 6 siya, natawa lang ako kasi bumalik siya sa akin, sabi niya, teacher, umiyak siya, teacher, Tessa ko, bakit? Sinasabihan nila akong SPED. Sabi ko, anak, SPED ka talaga. Para kang halo-halo na may ice cream, mas masarap. Oh, wow. Sabi ko ganun, mas masarap. Kasi sila, wala silang ice cream. Yes. Ikaw meron. Ang galing. Ikaw yung bata o yung student doon na mas masarap, Opo. mas magaling. Kung flavor Kasi ng ikaw ice may cream. ice cream. Yeah, kung flavor Hindi ko ng ice nasabi. cream yung mga students, yung ibang estudyante vanilla, siya Rocky Road.
Hindi, ako yung Extra ibang special students, ibang talaga. kaklase niya, walang ice cream. Ikaw lang ang may ice cream. Ibig Yes. sabihin, ikaw yung magaling dun sa klase na yun, which is true naman, sinasabi ng regular teacher sa akin, na hindi niya problema yun. Kahit sinusubaybayan ko siya, kasi full inclusion siya, nandun na siya, lahat ng records niya wala. Pupunta lang siya sa akin para lang kumustahin ako, ganun. Tapos, 2 years ago, pumunta siya, 2 years nga ba? Nung gagraduate siya ng senior high, doon ako naiyak. Kasi nakalimutan ko na siya nung nag-high school siya, nag-senior high. Kasi ibang school na yung pinasukan niya. Dumating siya kasi nangyari, gagraduate siya, gagamitin nila yung gymnasium namin. Doon sila gagraduate sa school namin. Pumunta siya, sabi niya, teacher, naalala mo pa ako? Tinitigan ko lang siya ko, parang naalala ko, sabi niya, teacher, si ano ko? Sinabi niya yung pangalan ko, kamusta? Ganyan, ganyan. Teacher, pwede ka manood? Gagraduate akong senior high. Parang feeling ko, ay, tama pala yung path na dinadaanan ko ngayon. Nasa Ay, tamang direction pa pala ako. Kasi minsan, di ba, sa Grabe. sobrang tagal mo nang nagtuturo, minsan nababurn out ka. Parang, tama pa ba to? Tama pa ba yung, Yeah. lalo na, ang daming umaalis. Oo. Ay, oo, kasi spread in demand abroad. Yeah. Ay, So, grabe. ang dami kong friends na nasa US na ngayon, parang, ano ba, punta na dito, yung gano'n ko. Tama pa ba yung direction ko? Tapos, nakagraduate siya. Kaya lang, ang dami nila, sa sobrang dami, hindi niya sinabi sa akin kung ano section niya. Hindi ko na siya napanood, pero nung bumalik siya, sabi ko, oo, pumapalakpak ako, sabi ko na lang ganun. Ay, Tapos, dahil dyan, mama, mabibisto ka na niya pag napanood niya to. actually, active siya sa Facebook, meron siyang page na mga into photography siya. Tapos, nung ka-enroll na siya sa college, bumalik siya sa akin. Dala naman niya yung ID niya nung college. Sabi niya, teacher, test totoo, college na ako. May ID na ako. Parang, hindi naman ako umiyak doon sa harap niya. Nung pagkatapos, parang, eto yung, parang, confirmation sa akin. Kasi, ang dami nagyayaya sa akin to go abroad. Parang, ay, nasa tamang path pa ako. Hindi pa pala useless yung mga ginagawa ko. Kasi, aminin natin, when you're handling special education, paulit-ulit yung klase. Paulit-ulit Parang yung lesson. Ikaw as a teacher po, na-stagnant ka din doon sa Yes. lesson. Kasi for how Feeling many mo wala ka months nang or- nagawa. Yeah. Yun yung feeling mo. Darating ka sa time na gano'n na parang burnout na ako, tama pa ba yung ginagawa ko? Pero pag may mga dumadating na gano'n, parang, ay, tama pa. Nasa tamang daan pa ako. Meron pa palang nangyayari. Ayun Kasi yung po- mga bagay na nakakapagpaano sa'yo na tama pa ako, okay pa ako dito, gagawin ko pa to. Ayan. Yes. Isa lang And- siya, pero marami na rin nakagraduate sa amin na mga nasa senior high. Actually, ngayon meron kami yung visually impaired namin na sa Cainta Senior High siya. Tapos meron kami na nakapasa sila sa ALS examination na visually impaired. Yung isa namin, student namin siya sa ALS, nakapasa siya. Ngayon I think, nag-stop siya kasi na-invite siya sa US for a seminar. Visually impaired siya, taking up education major in English. Yun. Pero totally visually impaired siya. Yun. May mga ganun. Kaya sabi ko, hindi pa rin mali. Nasa tamang direksyon pa rin. Tsaka lang May- talaga, yung small things na yun, pwedeng maging mas malaki. Opo. Opo. At saka additional input lang po. Baka ma-misinterpret yung mga sinabi natin. Kasi when you say special education po, hindi po lahat pwedeng mapunta makarating ng higher education po. Kasi may mga let's say yung mga may Down syndrome po na na-affect talaga yung neurodevelopmental ng bata, yung achievement nila po is like self-help skills and how they help themselves at home is way more than college degree po for their level. Yes. Baka po baka po yung mga parents na nandito na nakikinig, Okay. pwede pa, wag po nating wag po tayong mag-set ng very high standards. Tingnan po natin kung anong kaya ng ating mga anak. Kasi Yes. ako ay isa ding magulang ng
yung anak ko po is diagnosed ng mild mental retardation. So at the age of 2 po, nakikita ko po talaga na iba talaga siya. Kasi yung pag-wear niya ng sleepers, that simple po, at the age of 2, kailangan alam na niya dapat kung ano yung left at saka ng right ng sleepers. Pero hindi niya talaga makukuha yung ganun. So may ano na ako, may duda na ako, iba talaga ito. Kaya yun, pinatingin ko siya sa neurodevelopmental doctor. So lumabas din yung assessment. At now po, enrolled na po siya sa grade 1 at nakikita ko Wow. po talaga yung yung progress niya na kaya niya nang magbasa ng 3 letter word. Yung CVC kaya niya. Tapos yung yung simple operations like addition and subtraction kaya na din niya. And I'm very happy kasi simple progress po ng ating mga bata ay very big achievement na po.